Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 12 ng workbook. Page 76 po yan para sa may mga workbook. So, start tayo with vocabulary. Yan po, nilagay ko na yung mga English term, no? For each word. So, dangwang hada, flustered or confused, or kapag ikaw ay nasa panic mode. Suksang hada, kapag ikaw ay malungkot or upset. Changpi hada, ashamed or embarrassed, kapag ikaw ay nasa isang nakakahiyang sitwasyon. Okay? So, try natin number 1. Sabi nung cashier, manon. So, manon is 10,000 won. So, kailangan niyang magbayad ng 10,000 pero yung hawak niya lang is 1,000 won. So, malabo lang po yung ating image pero nung chinek ko siya dun sa book, yun po, 1,000 lang yung meron siya. Okay, so if that's the case, you have to pay for 10,000 and you only have 1,000 won. That time, you will be ashamed or embarrassed. So, ang sagot po dito is yung changpi hada. Yan, letter C. Okay, number 2. So, huwesa. Yan. Nagulat siya, no, paggising niya. 9 o'clock na. Hala, may pasok pala ako. So, that time, ikaw ay dangwang hada. Okay? You're in panic mode kapag ganyan. And then, number 3. Sabi sa text message na na-receive niya, 면접 시험에 뭘 합격하셨습니다. So, ibig sabihin po nun, you did not pass the interview. Okay, so kapag ganon, na-receive mo yung bad news na hindi ka pumasa sa interview, malamang ikaw ay upset or suksang hada. For number 2 na grammar naman, so again, nilagay ko na yung mga English term. Check natin yung conversation number 1. 안색이 안 좋아요. 무슨 일이 있어요? So, pag sinabi po pong ansek, ito po yung kulay ng iyong balat. So, from the word ane, inside, and then yung sek, color. So, you're talking about complexion. And anjuwayo, not good. So, in English, it's like you're saying, oh, you look pale. Okay? Or, may namumutla ka sa Tagalog. Anong meron? Muso ni Risoyo. So, what's the matter? And then, sagot yung kausap. 별일 없는데, 저는 비가 오면 기분이 조금 blank. Sabi niya, wala naman ito, kaya lang ako, if umuulan, yung pakiramdam ko ay medyo, okay, so di ba may mga taong pag umuulan, parang umuulan din sa loob nila, no? So sila ay gloomy or depressed. So in this case, mas better na sabihin gloomy yung kanyang pakiramdam. So uurahada, since you're going to put it at the end of the sentence, 우울해요. Yan. Okay. Oh, it's nothing but, if it rains, my feeling is a little bit gloomy. Now for number 2, 이번 달에 가족들이 한국에 오기로 했어요. This month, my family decided to come to Korea. Yan. So, itong buwan na to, nagdesisyon yung family ko na pupunta sila dito sa Korea. 정말 좋겠어요. Oh, that's great. 저는 가족들을 2년 동안 못 만나서 너무 blank. Sabi niya, ako, sa loob na ng 2 taon na hindi ko pa nakikita yung aking pamilya, ako ay sobrang, so ano yung kanyang feeling? Malamang namimiss niya na, no, yung kanyang family. So, lonely siya. Yung sagot natin dyan is, 그리워요. Yan. So, bakit hindi past tense? 그리웠어요? Bakit hindi? Kasi po, hanggang ngayon, hindi niya pa namimit yung family niya and miss niya pa rin. So, 그리워요. Okay? So, I miss my family so much because I haven't seen them in 2 years. So, miss. You're missing your family and you're lonely. Okay, no. Number 3. 주말에 뭐 했어요? What did you do on weekend? Anong ginawa mo nung, Sabado at Linggo? 어제 공포 영화를 보고 왔는데 정말 blank. So, yesterday, I watched a horror film. Okay? 정말, so it's really, so kapag horror film malamang, scary yun, no? So you're scared. And it was yesterday. So, 무서웠어요. 무서웠어요. Number 4, 아까 버스에 탔을 때 지갑이 없어서 너무 blank. A while ago, when I got on the bus, I do not have my wallet with me. That's why I was so. And then, ano kaya yung naramdaman niya? Ang natitira na lang is itong dangwang hada. So, yan na po yung sagot natin, no?
Yung number 1, number 2, number 3. Okay, so 당황 했어요. Okay, past tense. Bakit? Kasi sabi niya, aka, a while ago, kani-kanina, nung sumakay daw siya ng bus, no? So, past tense na din. Kaya dapat, yung naramdaman niya, naka-past tense na din. Okay, so dahil wala yung kanyang wallet nung pagsakay niya ng bus, siya ay nagpanic. Dahil hindi niya alam paano niya babayaran yung pamasahe if wala yung kanyang pitaka. And then, sagot ng kausap, 정말요? 지갑은 찾았어요? Oh, really? So, did you find your wallet? Nakita mo ba yung iyong pitaka? So, that's for part 2 ng vocabulary. Punta tayo sa part 3. So, dito sa example natin, ito yung mga usually nagagawang mistakes ng mga tao na bago pa lang dito sa Korea. So, if you're new here in Korea, these are the mistakes that you might experience. So, 사장님께 반말을 하다. So, to the boss, no? Kay boss ay nag-casual form ka ng pagsasalita. 신발을 신고 들어가다. So, you enter to a place wherein nakasuot yung iyong sapatos. Okay? Wearing your shoes or footwear, pumasok ka. You enter the place. 한 손으로 물건을 들이다. So, binigay mo yung bagay na gamit ang iyong isang kamay. So, with only one hand, you give something to someone. Okay, so that's a no-no po dito sa Korea. 한국 사람 이야기를 못 알아듣다. So, yung mga Koreans, hindi mo daw maintindihan yung kanilang pinag-uusapan or sinasabi. You do not understand what the Koreans are saying. So, dito tayo sa number 1. 제이슨 씨 고향에서도 집에 들어갈 때 신발을 벗어요. So, sabi niya, Jason, okay, in your place, sa hometown nyo, di ba si Jason is Migok Saram? So, from the US, Jason. So, do you take off your shoes when you enter the house? Ayan. So, 집에 들어갈 때, when you enter the house, do you take off your shoes? And then, anong sagot ni Jason? 아니요, 우리 고향에서는, so, hindi, dun sa lugar namin, so, hindi daw nila hinuhubad yung sapatos. Anong sagot natin? Ito. 신발을 신고, so, hindi ko na isusulat lahat. Yung may ano na lang, yung dulo na lang. 신발을 신고, tapos, 들어가요. Okay. Number 2, 후웬 씨는 한국 사람들이 말하는 거 다 이해하죠? Sabi niya, Huwen, yung mga sinasabi ba ng mga Koreans, lahat naiintindihan mo? Yan. So, Huwen, do you understand everything the Koreans have to say? Or kung ano man yung pinag-uusapan nila, no? And then, sagot si Huwen, 아니요, 아직도 말이 빠른 사람을 만나면. Sabi niya, ay hindi. Kapag or if nakaka-meet or nakakakita ako ng mga tao na mabilis magsalita, okay, 말이 빠른 사람. Okay, so people who speak fast. Ayan. 아직도, so I'm still, and then yung kanyang feeling na, no? So, yung sagot natin dyan is ito. 한국 사람 이야기를 못 알아듣다. So, kapag nakakakita siya na or nakakamit siya ng mga mabibilis magsalita na Korean, hindi niya pa rin daw talaga naiintindihan. So, dito, 한국 사람 이야기를 못 알아. And then yung 듣다 magiging 들어요. So, present form lang. Okay? For number 3, 회사에서 무슨 일이 있었어요? Uy, ano nangyari sa trabaho? Okay? What happened at work? 사got sina. 네, 회사에서 친구에게 하는 것처럼 blank. 그래서 사장님께서 기분이 안 좋으셨어요. Okay, so tingnan muna natin yung sagot natin dyan for number 3 is yung 사장님께 반말을 하다. Okay, so 사장님께 반말을, tapos dito, dapat ay past tense na po siya, no? 했어요. Okay. So, sabi niya, ne, yes. Okay, kasi, yan, nagkukwento siya, no? Sabi niya, katulad nung ginagawa ko sa kaibigan ko, yan. So, gumamit ako ng banmal kay Sa장님. Kumbaga, nakipag-usap ng, casual kay Sa장님. Kaya naman, bad mood si Sa장님. Yun yung kwento niya. I talked informally to my boss as if I was talking to my friend at work. That's why boss was in the bad mood. Okay, yun yung sabi nina. Punta tayo sa number 4. 한국에서는
어른께 blank 안 돼요. So, yung natitira natin, 한 손으로 물건을 들이다. Yan. So, kapag sa mga matatanda, no, especially sa matatanda, kapag ibibigay mo yung bagay, kailangan dalawang kamay, no, hindi isa. So, dito, 한 손으로 물건을, tapos may 안 돼요 siya sa dulo. So, dapat may condition yung gagawin natin. 들이면. Okay? So, again, ginagamit mo si 면, 음연 na grammar kapag meron kang condition na sinasabi. So, dito, if ibibigay mo, okay, yun yung condition. If ibibigay mo yung isang bagay sa mas nakakatanda sa'yo dito sa Korea, hindi pwede yun, okay? Yan, so sagot sina. 저도 알아요. 그래서 항상 윗사람에게 두 손으로 물건을 드려요. Alam ko din yun. Kaya nga kapag may binibigay ako na gamit, sa mas nakakataas sa akin, dalawang kamay yung gamit ko. Okay? So, tingnan natin yung mga options. 글자를 잘못 읽다. So, you read the letters incorrectly, no? Mali yung pagkakabasa mo, yung way ng pagbasa mo. And then, 노약자석에 앉다. Again, 노약자석, ito po yung mga seats or special seats designated for elders and person with disability or pregnant women. So, dun ka daw umupo. And then, 윗사람의 이름을 부르다. You call your superiors or the elders with their names. So again, mali po yan sa Korea, bawal yan. 사람을 잘못 보다. So nagkamali ka ng akala nung pagkakakilala dun sa tao. Kala mo kakilala mo siya, hindi pala, no? So you mistaken someone na you thought you know. Okay? So dito tayo. Number 1. blank 안 돼요. 이 자리는 나이가 많거나 몸이 불편한 분이 앉는 자리예요. So, pinag-uusapan yung upuan. So, malamang ito na yung sagot sa number 1. And then, dahil yung ending ng number 1 is 안 돼요, again, kailangan yung anta magiging, so, 노약자석에 앉으면. Ayan. So, kapag may condition tayo, no, 면 or 음면 na grammar. Okay? So, ano po yung ibig sabihin ulit niyan? Yung pag-upo dun sa mga special seats for the elders or person with disability ay bawal. Okay? Yung upuan na yon ay para sa mga tao na may edad na or may disability nga, nahirapan sila sa kanilang katawan. Okay? So, you can't sit in a frail seat or seats designated for this kind of people. So, this seat is for the elderly or unwell person. Yun yung sabi niya. Number 2. 식당에서 메뉴판에 blank 이상한 메뉴를 주문했어요. 그때 정말 창피했어요. Yan. So, sabi niya, dun daw sa restaurant, when he checked the menu, yan, 이상한 메뉴를 주문했어요. So, he ordered a strange meal. Kumbaga, sinabi niya yung pangalan ng meal pero kakaiba. So, parang nalito din yung nag-take ng order. Kasi malamang mali yung pagkakabasa niya dun sa mga words or sa letters. So, 글자를 잘못 읽어서. Yan. That's why 이상한 메뉴를 주문했어요. So, mali yung pagkakabasa ko dun sa menu pan or sa menu, kaya naman kakaiba yung order na sinabi ko. Yun yung gusto niyang sabihin. 그때 정말 창피했어요. So, that time I was so embarrassed. Pahiya ako doon. Number 3. 제 고향에서는 blank 것이 괜찮아요. 그래서 한국에 와서 어른들이 이름을 부르는 실수를 했어요. So, talking about 이름을 부르는. Okay? So, dito na po tayo dyan. Okay? So, dito, ang sabi niya, that's why, pagdating ko dito sa Korea, sa mga nakakatanda, ay nagkamali ako kasi nga tinawag ko yung kanilang pangalan. Okay, bakit? Kasi daw dun sa kanilang lugar, sa hometown niya ay okay lang daw yon yung pagtawag ng pangalan. Sa atin, 'di ba? Oy, Aling Marites, ayan. Oy, Kuya Rod, ganyan, 'di ba? So dito bawal yon. Okay, so 윗사람, hindi ko na pala isulat lahat. 윗사람의 이름을, and then dahil may 것이, yan. So, ano ulit yung grammar natin na yan? Yung or 는 or 니은 것이 좋아요, 괜찮아요. yan. 부르는
것이 괜찮아요. Okay? So, sige, punta tayo sa number 4. 어제 길에서 blank, 모르는 사람에게 친구 이름을 불렀어요. 그런데 제 친구가 아니라서 정말 창피했어요. So, ito na yung natitira, no? Nagkamali siya ng pagkakakilala. Sabi niya kahapon daw, yesterday, dun daw sa daan ay 모르는 사람에게. So, to a strange person, or to a stranger pala, sorry, strange person. To a stranger, ayan, 친구 이름을 불렀어요. Tinawag ko yung pangalan ng kaibigan ko. Okay? So, I called my friend's name. 그런데 제 친구가 아니라서, however, he's not my friend. That's why I was so embarrassed. Okay? So, pagkakamali ng pagkakakilala. So, dito yung sagot natin, 사람을 잘못 보고. Ayan. So, ginawa mo yan, and then, ano yung nangyari? 모르는 사람에게. Ayan. 친구 이름을 불렀어요. Okay, so yan po yung ating number 4 vocabulary. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.